Isa sa mga pangunahing problema ng Pilipinas ay ang malaking bilang ng populasyon. Kung ating iisipin, kabilang tayo sa third world country, pero ang bilang ng ating populasyon ay humigit kumulang 100 milyon. Kung ating iisipin at iintindihin, hindi maganda ang kalagayang ito dahil mababa ang ating ekonomiya para sa ating populasyon. Tulad nga ng sinabi ni Hosni Mubarak, presidente ng Ehipto, the current rate of increase in population will hinder our efforts to achieve development, will despite our hopes for changing the quality of life. It will directly affect our ability to provide food, clothing, housing, jobs, medicines, and culture to each citizen. Lagi nating napapanood sa mga dokumentary kung sinong maliliit ang pamilya, siyang may kaya, at kung sino namang malalaking pamilya, siyang nahihirapan sa buhay. Ngayon, dito sa mapapanood nyo, paano kung gawin nating maliliit na pamilya, siyang naghihirap, at yung malalaking pamilya ang siyang may kaya? Ano kayang mangyayari doon? Halika't tunghayan natin to. Nagkakilala kami ng dahil sa kapatid niya. Tropa kami ng kapatid niya kaya nakikita kami palagi. Di ko akalaing darating yung panahon na magkakagusto ko sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko, darating ang panahon na magiging kami at magkakaroon kami ng maraming anak. Di rin nagtagal, naging malapit kami sa isa't isa. Pero hindi kami tulad ng iba na naging magkasintahan. Hindi kami pumasok sa isang relasyon dahil ayaw ko pa rin magkaroon ng kasintahan ng mga panahong iyon. Hanggang sa dumating ang punto na di namin inaasahan. Dahil sa maaga kaming naulila at dahil sa nangangamba ang mga nag-alaga sa amin na kami mapariwara, pinagkasundo nila kami na ikasal sa isa't isa na di rin naman problema pa sa aming dalawa. Kasi nung kami mag-asawa, minsan hindi permanente ang trabaho niya. Hindi po permanent po. Sa trabaho po naghahanap si tatay. Wala siyang permanente yung trabaho. Opo. Tapos siyempre dumami yung anak namin. Tinutulungan lang kami ng mga side ng kapatid ko kasi parang naawa sa mga bata, gano'n. Ano lang po yung ginawa niya para masolusyonan po yung ganung problema po? Siyempre napilitan din ako magtrabaho. Ay, tanong ko lang po yung yung ilang po naging anak niyo? Ang anak ko 10, 5 babae, 5 lalaki. Ang panganay ko 31 years old na. Tapos Ang bunso 8 years. 8 years po. Tapos 31 years na, 32 years na akong kasal. Tanong ko din po yung bago po yung mag-asawa, ano po yung educational background niyo po? Tinapos niyo po? Hindi ako nakatapos ng high school, 3rd year lang. 3rd year high school po? Si Mr. po? Ano lang yan, grade 6. Grade 6 po. Tanong ko din po yung economic status po, yung pinagkukunan niyo po ng pagkakakitaan. Kasi nasabi ko nga siya walang permanenteng trabaho. Pero
Kadalasan naman, minsan may natawag dito. Ano mang, wala siyang pinipili. Sa tubigan, karpintero. Kung sa ano po, all-around po si tatay. Oo. Ako naman, nagtitinda ako ng kakanin. Tapos minsan may extra akong laba, gano'n. Aware po kayo sa family method po. Ay, sa ngayon, ako, itong pabor ako. Pabor na po ngayon. Pabor ako sa oo. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, hindi kagaya nung araw, mura ang mga bilihin. Ngayon, sobrang mahal. Wala po ang ginamit na yung... Wala. Dapat 3 lang anak ko, tatalian na ako. Hindi siya pumayag dahil yung kapatid ko kasi nag-bleeding, dinugo. Nagkakakomplikasyon po. Oo, kaya parang natakot siya. Sige po, thank you po. Ako po may 2 anak. Isang babae at isang lalaki. Panganay ko pong lalaki, 31 years old. Tapos yung babae, 15. Bunso ko po. 31 years na magkasama ng asawa ko. Kaso, pumanaw siya nakaraang taon lang. Kaya ngayon, mag-isa na lang ako tinataguyod yung 2 kong anak. Hindi ko na natapos ang 4 na taon ko sa high school. Nagka-problema kasi kami sa pamilya . Yung asawa ko naman, hanggang elementary lang. Nagta-tricycle driver ako. Doon nakakakuha ng panggastos namin. Kahit 3 lang kami. Hindi ko pa rin nababudget yung natama yung kinikita ko. Kasi, mahal ang bilihin ngayon . Yung kinikita ko sa isang araw, bayad pa sa boundary, gasolina, tsaka pagkain. Kulang pa . Oo, alam ko yun. Pero ayaw kasi ng misis ko na, takot din kami. Takot din kami. Mga problema namang kahirapan namin, yung sa pera. Para matustusan yung sa araw-araw, dapat doble kayod. Para kahit pa paano, ipandagdag sa pambili ng pagkain, araw-araw, pang gastos ng mga anak namin. Ayun, magtitipid talaga.